Shen Yunqi, sa 10 taon ng pagsasama, ibinigay ko ang buhay ko para umunlad ka. Ngayon, panahon na para ibalik mo lahat ng ibinigay ko sa iyo. Shu Cheng, ano ang balak mong gawin? Labag sa batas ang pagpatay. Mamamatay na rin naman ako. Wala na akong kinatatakutan. Shen Yunqi, magkasama tayong pumunta sa impyerno. Huwag. Shen Yunqi, kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi kita pakakasalan. Mahal. Pakakasalan mo ba ako? Nasaan ako? Pakasalan mo siya. Ito ang araw ng aking graduation, 10 taon na ang nakalipas. Ang eksena kung saan nag-propose sa akin si Shen Yunqi. Nagbalik ba ako sa nakaraan? Shen Yunqi, sa nakaraang buhay ko, inangkin mo ang perang kompensasyon ng mga magulang ko. Nanligaw ka sa akin sa harap ng publiko at pinilit akong pakasalan ka. Sa buhay na ito, hindi na ako muling magkakamali. Hindi na ako muling magsasakripisyo ng lahat para sa iyo. Ayaw ko. Paumanhin sa inyong lahat. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Ang taong nililigawan ko ay hindi siya. Ting Yu, pakakasalan mo ba ako? Paano nangyari ito? Baka naman. Siya rin ba ay nabuhay muli? Shu Cheng, sa nakaraang buhay ko, sinira mo ang kapalaran ko, at ikaw ang dahilan ng kahabag-habag kong pagkamatay. Sa buhay na ito, hindi na ako pakakasalan ng isang hamak na tulad mo. Cheng, alam mo, palagi kong nakikita si Yunqi bilang isang mabuting kaibigan lamang. Matagal mo na siyang gusto. Kung papayag ako sa kanya, hindi naman maaapektuhan ang samahan nating magkapatid, di ba? Tayo. Siya yon. Ang babaeng yon sa aking research group na nagpapasa ng blankong papel tuwing taon para sa isang lalaki na wala ang sarili niya, isang babaeng walang kwenta. Binatabo, baba na po ba ako para linisin ang lugar? Ilang beses ko pa bang kailangang sabihin yan? Kapag nasa publiko tayo, tawagin mo akong Prof. P. Hindi naman talaga nag-propose sa kanya yung lalaki kung mag-aaway kayo ng best friend mo dahil lang sa ganyang bagay. Nakakahiya lang talaga sa amin mga babae. Totoo, ayoko sa mga babaeng nagpapapansin na nakikipag-agawan sa kapwa babae para sa lalaki. Kung ako ay lalaki, mas gugustuhin ko rin yung pangalawang babaeng pinoposehan niya. Yung ugali ng babaeng yun ay... Siyempre, hindi. Dahil, hindi naman talaga kami naging tunay na magkaibigan. Shu Cheng, binugbog mo ako dahil sa isang lalaki. Kung gusto ka ni Yunqi o hindi. Hindi ko naman kontrolado yon. Kung galit na galit ka talaga, sige, hindi ko na lang tatanggapin ang proposal niya. Ginigil trip lang ng babaeng to ang kaibigan niya. Kung may lakas ng loob ka, sa lalaki ka makipag-away. Oo nga, masyado lang siyang obsessed sa mga lalaki. Isang babaeng pampaganda lang. Kaya kung patumbahin sa isang suntok, nakakadiri. Shu Cheng, tama silang lahat. Ako ang ayaw sa'yo. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Ang duwag naman na bugbugin mo siya. Ilang taon nang kumakapit sa akin si Shu Cheng. Sobrang-sobra ang pagmamahal niya sa akin. Paano niya magagawang saktan ako? Yan ang gusto kong marinig. Itong babae, nakaka-interes siya. Shu Cheng, tama na. Hindi mo mapipilit ang nararamdaman. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, 3 taon na ang nakalipas, nagtapat sa akin si Shen Yunqi, ang hindi minamahal ang tunay na kabit, ang tulad mo, na hindi makapag-let go, kumikilos na parang bitter na babae, ay kahihiyan sa ating lahat ng kababaihan. Dating you. Sa tingin ko, ikaw ang mahilig sa lalaki. Shu Cheng, anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Kung ganyan ang sasabihin mo, hindi na tayo pwedeng maging magkaibigan. Anong kalokohan? Kung hindi ka mahilig sa lalaki, bakit mo ipinagtatanggol ang gago na to? At isa pa, paulit-ulit mong sinasabi na itinuturing mo siyang kapatid. Wala kang ideya kung kailan siya nagsimulang magkagusto sa'yo. Alam ng lahat sa grupo namin. Sa nakalipas na 3 taon, sinasagad ni Shen Yunqi ang atensyon sa akin. Pero ikaw, ang claim mo, nagtapat siya sa'yo 3 taon na ang nakalipas. Kayo ng dalawa, ginagago lang ako. At hindi ako pwedeng lumaban? Ha? Kaya siya pala ang tunay na biktima dito. Lahat tayo ay nagkamali sa kanya. Yung gago at yung puta. Matagal na pala silang nagkakantutan. At sinisira nila ang buhay ng kahabag-habag na babaeng yun. Yung babae kanina, hindi pa sapat ang tama niya sa kanila. Oo, nakakadiri. Shu Cheng, ang orihinal kong gusto ay makasama ka ng maayos. Pero ikaw ay malas na tao, isang magnet ng masamang kapalaran. Ang pagsasama sa'yo ay nagdudulot lang sa akin ng mas maraming kapahamakan.
Mga kasama, ang babaeng ito ang dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang mga magulang. Isinilang siyang may malas. Wala namang mabuting maidudulot ang pagiging malapit sa kanya. Gusto ko lang mamuhay ng normal. Masyado bang mahirap yon? Nakikipaghiwalay ako sa isang malas. Kailangan ko bang harapin talaga ang ganitong uri ng paghuhusga? Oo, may mga taong sinumpa talaga. Nagdadala sila ng kapahamakan sa pamilya nila. Kailangan mong paniwalaan iyon. Kung talagang ganoon siya kamalas gaya ng sinasabi niya, dapat lumayo tayo sa kanya. Shu Cheng. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong malaman ng lahat na wala ka kundi isang malas. Sisiguraduhin kong hindi mo na muling masisira ang swerte ko. Raffle ng pagpapahalaga sa mga customer ng mall. Bukas na ang channel para sa pagkuha ng premyo. Ang grand prize ngayong araw ay isang electric car ng brand na Xiaogu. Tara na. Noong una tayong pumasok sa mall, nabanggit nila ang pagrehistro ng ating mga mukha para sa raffle. Totoo pala iyon. Syempre naman, tingnan mo nga, ito ay isang mall sa ilalim ng Go Group. Hindi sila nagkukulang sa pera. Si Tingyo ang aking lucky star. Sa nakaraang buhay ko, tinulungan niya akong manalo sa 5 milyong dolyar na lottery. Ang grand prize ngayong araw ay siguradong atin din. Tingyo, MMHMM. nagparehistro ka rin ng mukha mo kanina, di ba? Oo. Ang swerte mo talaga. Siguradong mananalo tayo ngayon. Sa nakaraang buhay ko, noong inaayos ko ang mga gamit ng aking mga magulang, nakita ko ang good luck system na relo. Sa pagkakataong ito, hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon. Napili na ang maswerteng nagwagi. Pakitingnan ang malaking screen. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Ano ba ang sabi ko sa'yo? Ang swerte ni Tingyo ay sobrang taas. Dinadala niya sa akin ang pinakamagandang kapalaran. Siyempre mananalo tayo. Hoy, tingnan mo. Bakit nagbago yon? Hindi ko pa nakukuha ang relong swerte. Bakit ang swerte-swerte ko? Presidente Bo, ay naku, Professor P. Ang lakas ng loob mong magdaya sa likod ng eksena. Gusto mo bang taasan ko ang sahod mo? Talaga? Ikaw pa ngayon ang nag-uutos sa akin. Paano kaya ang posisyon ng presidente? Pwede mong kunin. Anong ginagawa mo dyan nakatayo? Ay. Ang mga bagay ng aming pamilyang Bo. Pwede kong ibigay kanino man ang gusto ko. Maligayang bati, Binibini, nanalo ka ng grand prize. Ngayon, sumama ka sa akin. Pumunta tayo sa lokasyon ng sasakyan para kunin ang premyo mo. Alaynan, Tara na, tara na. Talagang kukunin na natin ang premyo. Bilisin mo. Tara na, tara na. Sige, tingnan natin. Buksan mo. Wow. Talaga. Yung turretadong yun kanina, hindi ba't sinabi niyang malas siya? Paano siya nanalo ng ganoong kalaking premyo? Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng 30 hanggang 45,000 dolyar. Nagsimple mamili lang siya, at nakakuha ng 30 hanggang 45,000 dolyar ng libre. At malas pa ang tawag mo doon. Paano na lang kami mabubuhay? Oo nga. Maligayang bati. salamat. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mali ang napuntahan mo. Isang tulad niya. May swerte ba siyang manalo? Malamang nagkamali ang mall ninyo. Gusto kong tingnan ang lottery system ninyo. Ngayon din. Ayokong makakita ng mga ganyang tanga. Sa mall ng pamilya Bumuli, Lanan. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ninyong lahat? Ano ang nangyayari? Ang pangit naman ng mall na ito. Isasakdal ko kayo. Ang susi ng sasakyan mo. Salamat. Shen Yunki. Ito pa lang ang simula. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ako katulad ng swerte ni Shu Cheng. Nahiya ako sa inyo. Ang huling tumatawa ang tunay na panalo. Si Shu Cheng na yon. Swerte lang siya sandali. Ganoon lang yon. Tingyo. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang. Ang tunay na isinilang na may swerte. Kapag tinulungan ako ni Tingyo na manalo sa 5 milyong dolyar na lottery, tiyak na, babayaran ko ang kahihiyang dinanas ko ngayon kay Shu Cheng ng 10 beses.
Nahanap ko rin. Master, maligayang pagdating sa good luck system. Ang ganda. Malakas pa ang katawan ko. Kaya ko pang baguhin ang buhay ko. Kumusta po, Master? Ako si Xiao Yun. Simula ngayon, maaari mong gamitin ang iyong health points para ipagpalit sa luck points. Alam ko na yan. Gusto kong gamitin ang aking health points para ipagpalit sa nanalong tiket para sa susunod na 5 milyong dolyar na jackpot. Ang susunod na 5 milyong dolyar na loterya. Ang pagguhit ay sa loob ng 3 buwan. Master, sigurado ka bang gusto mong gamitin ang health points para gawin ang pagpapalit na ito? 6 na health points ay magiging sanhi lang ng bahagyang sakit ng ulo o sipon. Mabilis akong gagaling, pero itong 5 milyon, kailangan kong makuha ito. Mahal, ikaw ang pinakamapalad. Pumili ka ng isa para sa akin. Tiyak na mananalo ito. Siyempre, hindi pa ako natalo sa Jack and Poy mula noong bata ako. Boss, kukunin ko ito, at ito. Salamat. Nakuha mo na? Sir, ang pagguhit ng batch na ito ay sa loob ng 3 buwan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Ang grand prize dito ay 5 milyon. 5 milyon. Shu Cheng, sa buhay na ito, ako ang kukuha ng 5 milyong dolyar na premyo ng 8 taon ng mas maaga. Sa araw ng pagguhit, papaluhurin kita at magmamakaawa ka sa akin para sa kapatawaran. Hoy, tingnan mo, ang ganda-ganda niya. Sino yan? Paano siya napakaganda? Diyosa ba siya? Sino yan? Kilala mo ba siya? Ang pag-invest sa isang lalaki ay mas masahol kaysa sa pag-invest sa sarili mo. Gayunpaman. Wow, ang ganda niya. Paano siya napakaganda? Ang ganda-ganda. Sige, klase, magsimula na tayo. Pero saan ba ako dapat mag-invest? Wala nang tatalo sa pag-invest sa isang top tier na big shot. Klase, tungkol sa assignment noong nakaraang klase, may tanong ba kayo? Professor Pei, may tanong po ako. May girlfriend ka ba? Sa opinyon ko, ang pag-ibig ay parang arkitektura lang. Kailangan mong magtayo ng kinabukasan ng magkasama sa pundasyong meron ka ngayon. Kaya, hanggat hindi ko pa nakikilala, ang taong may kaparehong pundasyon gaya ko, hindi ako magiging sa isang relasyon. Sa nakaraang buhay ko, hindi siya nagpakasal bago siya namatay. Mukhang, hindi niya nakita ang tamang pundasyon para sa kanya. Hello, nandito ka ba para makipagkita sa isang tao? Nandito ako para makita si Professor Pei. P. Jinxing. Ang magiging pinakamayamang tao sa mundo sa hinaharap, ang pinuno ng Bo Group, P. Jinxing, isang lalaking nasa tuktok ng pyramid. Kamakailan lang, nagdeklara ng bankruptcy ang PM person ko. Ang pinuno nito, si Pei Jishan, ay nakakulong na. Ang utang na $3.8 million ay maaaring mapunta sa kanyang anak, si Pei Jinxing. Ayon sa ulat, si Professor Pei Jinxing ang pinakabata sa industriyang pioneer ng bagong disenyo ng arkitektura. Siya rin ay isang propesor ng arkitektura sa A University. Ang kanyang research institute ay maaaring mapilitang isara dahil sa gulong ito. Nahulog sa biyaya ang elitistang propesor. Naghihintay ang lahat na makita ang pagbagsak ni Pei Jinxing. Ngunit, sa loob lamang ng isang taon, nagsimula siya mula sa wala at naging pinuno ng Bo Group. Itinayo niya ang sarili niyang imperyo sa arkitektura. Kung mag-invest ako sa kanya ngayon, maging kanyang angel investor. Kapag nagtagumpay siya sa hinaharap, tiyak na magpapasalamat siya sa akin. Pakasalan mo siya. Sa wakas, handa na siyang palitan ang mga pangit na damit na yon. Mas bagay sa kanya ang ganitong estilo. Hayop ka, ikaw ang nagbangkarote sa sarili mong ama, si Pei Jishan. Sa pagkabangkarote, ganito kalaking bagay, at hindi mo sinabi sa iyong lolo? Ngayong bumagsak na ang pamilya Pei, nag-aantay na ang pagkamatay ng iyong ina. Tapos na. Kailangan mong palitan ang apelyido mo at maging Bo. Bumalik ka sa pamilya Bo at saka pamunuan ng negosyo ng pamilya. Lolo, may mga estudyante pa ako at ang aking construction project. Anong project? Hindi mo ba alam na lahat sa labas ay akala'y bangkarote ka na ngayon? Kung magpapatuloy ito, hindi ka na makakahanap ng asawa. Sasapukin kita. Tigil! Ang
Ang ibig kong sabihin, kayong mga tagasingil ng utang, wala ba kayong konsensya? Hinahabol niyo siya hanggang sa isang paaralan? Sadyang gusto niyo ba siyang ipamatsyag? Ako, isang taga-singil ng utang? Saang ahensya ng pangolekta ng utang kagaling? Nagpapadala kayo ng ganito katanda para mangolekta ng utang. Hindi ba kayo natatakot na baka masaktan siya? Ako, Lolo. Nakikita mo? Narito na ang asawa. sa pagbagsak ng pamilya Pei, akala ng lahat ay wala ng pera si Jingxing. Hindi nila alam ang totoong pagkatao niya ay ang tagapagmana ng imperyo ng pamilya Bo para sa kapakanan ng pamilya Bo at para sa kinabukasan ni Jingxing. Kailangan kong subukin ng maayos ang babaeng ito. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ang mga taong ito ay hindi ka papansinin. Nanay. Nanay. Axeng, nandito si nanay. Hindi ko hahayaang saktan ka ni Newman. Nanay. Magkano ba talaga ang utang niya sa'yo? Tutulungan ko siyang bayaran iyon. Heto ang pera mo. Mula ngayon, huwag mo nang hayaang mahuli kitang minamaltrato siya. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Espesyal talaga ang babaeng ito. Nang malaman ng iba na nabangkarote si Jingxing, lahat sila'y umiwas. Siya lang, ang hindi lamang humamap sa kanya, pati nanatili pa sa tabi ng gagawang si Jingxing. Hindi kailanman siya iniwan. Hello. Ipaghanda mo ako agad ng 10 bilyon para sa bigay kaya at ng isang wedding planner. Gusto kong magdaos ng para kay Jingxing at sa asawa ng apo ko. Isang kasalang pang siglo. Sabi mo wala kang mapupuntahan. Dito muna kita patitirahin. Yung 300,000 na ibinigay ko kanina. Yun na lang ang natitira sa akin. Ang buong ipon ko. Alam ko. Hindi ko. Matutulungan kang bayaran lahat ng utang mo. Pero huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 buwan, tiyak na tutulungan kitang bayaran lahat ng utang mo. Kapag nangyari na ang lottery draw, ilalagay ko lahat ng pera kay Pei Jingxing. Makalipas ang 1 taon, magbibilang tayo ng pera hanggang manhid ang mga kamay natin. Hindi mo lang ako tinulungan. Pinagtatago mo pa ako parang isang kayamanan. Sabihin mo sa akin, paano kita pagbabayaran? Professor P. Nagkakamali ka. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ako. Ano na ang nangyari sa henyong arkitektong asetiko? Ang ganda ng katawan niya. Mahirap talaga. Pigilan ang sarili ko. $300,000 ang dahilan kaya napilitan siyang gumawa ng desperadong hakbang. Binili ko ang buong gabi kasama ang isang magiging tycoon. Kapag bumawi siya, hindi naman niya ako pag-initan, di ba? Ano? Ayaw mo pang bumangon? Gusto mo pa ng isang round? Hindi na, salamat. Hindi naman yan ang sinabi mo kagabi. Hindi pa sapat. Kayo, kung gusto niyo akong pasalamatan, pirmahan niyo na lang ito, kontrata para sa Angel Investment. Kapag naging matagumpay kayo, ibibigay niyo sa akin kalahati ng shares ng mga negosyo niyo na nakapangalan sa inyo. Pluma, Pinirmahan mo nang hindi man lang tiningnan. nagtiwala ako sa'yo. Wag. Kailangan kong pumunta sa boss para sa isang interview mamaya. Hindi maganda na mag-iwan ng marka. Boss,
Alaynan. Ngayon mo lang sasabihin to, hindi ba't medyo huli na? Ang boss ay nagbibigay halaga lang sa kakayahan ng empleyado. Maluwag ang mga patakaran, napaka-inclusive nila, walang mag-aalala. Paano mo nalaman ang mga patakaran ng boss? Narinig ko, ang apelyido ng nanay mo ay Bo. Pwede kayang... Yung Research Institute Daddy ay may kooperasyon sa kanila. Nakapunta na ako sa kumpanya nila. Ah, ganun pala. Ano, akala mo hindi ako mayamang tagapagmana, nadismaya ka? Paano ako madidismaya? Madaling maging kasama sa magandang panahon. Pero bihira ang tumulong sa masamang panahon. Kung tunay kang mayaman, hindi kita pakikisamahan. Ano nung sinabi mo? Sabi ko, ang kakayahan at talento mo ay mas magaling ng 10,000 beses kaysa sa mga mayayamang playboy. Ang pagbabalik ng Research Institute mo sa tuktok ay isang bagay lang ng panahon. Kaya ganito siya tumutulong sa akin. Dahil hinahangaan niya ang talento at kakayahan ko. Malate na ako sa interview ko. Manatili ka lang sa bahay nitong mga araw na ito para hindi ka puntahan ng mga maniningil ng utang. Hanapin mo ang pinto. Hello, Lolo, nagbago na ang isip ko. Babalik na ako sa kumpanya. Kumusta na ang paghahanda mo? Sobrang kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala. Ang interviewer ay senior ko pala. Senior ko siya. Naipagrekomenda na kita sa kanya. Ang pagpasok mo sa Bow Corporation ay halos sigurado na. MMHMM. Sa nakaraang buhay ko, walang alam si Baitinho. Pero nakapasok siya sa Bow Corporation Group sa swerte lang at sumali sa R&D department. Nakapag-ugnay din ako sa kanya at nakakuha ng ilang collaboration sa Bow Corporation. Kaya kumita ng malaki. Sa nakaraang buhay ko, ako ang nag-ayos ng gulo ni Shen Yunki. Kaya hindi ako nakapunta sa interview sa Bow Corporation. Nang matapos ko ang lahat ng problema para kay Shen Yunki, ninakaw na ni Baitingyo ang mga design draft ko. Ang design draft ko at nakapasok sa Bow Corporation. Pagkatapos, ginamit din ni Shen Yunki ang koneksyon niya kay Baitingyo. Ang relasyon niya kay Baitingyo para makilala si Young Master Bo sa isang party at nakakuha ng sunod-sunod na collaboration. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya papayagan na magkaroon ulit ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa Bow Corporation. Master, napag-alaman na ikaw ay mag-a-attend ng isang interview. Maaari kang pumili na gumamit ng 2 health points para makakuha ng pabor mula sa interviewer. Hindi na kailangan. Ang pagpasok sa Bow Corporation ay nakasalalay sa tunay na talento at kaalaman. Hindi ko kailangang umasa sa pabor ng sinuman. Kaya kong makapasa sa interview sa sarili kong kakayahan. Shu Cheng. Tamad ka't walang kwenta. Nabagsak sa lahat ng klase. Anong kapal ng mukha mo? Napumunta sa Bow Group para sa interview bilang arkitekto? Diyos ko, bagsak sa lahat ng klase? Anong kapal ng mukha mong pumunta rito para sa interview? Shen Yunki, kung hindi dahil sa'yo, na walang hiya kang nagmakaawa sa akin, na ibigay sa'yo ang aking unang pwesto at scholarship, hindi ko kailangang magpasa ng blankong papel taon-taon. Shu Cheng. Nagsabi lang ng totoo si Yankee, huwag kang magtanggol ng ganyan. Kung makita ng interviewer, ang kahabag-habag mong resume, na puno ng kabiguan, hindi ka ba lalong mahihiya? Kung ikaw ay lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din, baka sakaling pagbigyan kita, pwede kong sabihin sa senior ko na paalisan ka mamaya nang hindi masyadong nakakahiya. Ang Bow Group ay nagpapahalaga lang sa kakayahan. Kayong dalawa, na hindi pa nga nakasali sa totoong disenyo ng arkitektura. Tingnan natin kung sino ang mapapalayas. Ikaw, anong ingay ito? Nandito na si Young Master Bow. Lahat, tahimik. Sa tingin mo ba, masyadong formal ang suit na ito, baka makalayo? Siguro, dapat magpalit ako ng casual na damit. Magandang araw, Young Master Bow. G-Bow. Ang pinagkakautangan ni Pei Jingsing ay ang tagapangulo pala ng Bow Group. Ayan na nga, kahit na ang pinakamapagpatawad na tao ang tagapangulo, hindi niya ako patatawarin dahil binato ko siya ng bangko card. Di ba yan ang magiging manugang ko? Nandito siya para sa interview sa Bow Group. Ang interview ngayon ay para sa proyektong pananaliksik sa arkitektura ng Bow Group, ang inisyatibong Home Builder, para pumili ng mga inhinyero. Lahat ng nandito ay mga elite na may pambihirang kakayahan. Interesado ang aming tagapangulong si Jibo. Kaya, espesyal siyang pumunta para makita kayong lahat.
Yung babaeng yun. Tagapangulo Bo, kaibigan yan ng junior ko. Sabi ng junior ko, napaka-capable niya. Kilala mo ba siya, Tagapangulo Bo? Mamaya, kunin mo ang kanyang portfolio at resume para sa interview, at ihatid ng hiwalay sa opisina ng binatang si Jibo. Tagapangulo Bo, ito po. Nauunawaan po, nauunawaan. Kakayahang mag-drawing, ang pangunahing pamantayan sa pagpili. Mangyari lamang, batay sa prompt. Gumawa ng isang blueprint ng arkitektura. HMM. HMM. Basta makapasok si Tingyu sa core project ng Bo Group, makakausap ko na si Jibo. Saka ko na siya kakausapin para sa partnership para tulungan niya akong kumita. Madali lang yan. Anong gagawin ko? Lahat ng mga assignment ko sa klase, ginawa ni Shu Cheng. Wala akong alam sa pagdodrawing. Sa nakaraang buhay ko, para kay Shen Yunki, ako'y huminto sa pag-aaral. Ako'y umalis sa pangkat ng pananaliksik ng isang top architecture professor. Grupo ng pananaliksik, hindi ko man lang nakilala ang professor. Sa pagkakataong ito, hindi ko isusuko ang aking kinabukasan para sa sinuman. Hindi pwede. Talagang hindi ko maaaring hayaan. Ang babaeng iyon, si Shu Cheng, sumali sa Bo Group. Ito si Shu Cheng, ang interview blueprint na inihanda niya sa loob ng 3 buwan. Talagang may paraan si Yankee. Tingnan, 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 tingnan. Tingnan mo lang. Pangako ko, ito ang pinakamagandang trabahong nakita mo. Ay naku. Anong gandang disenyo na magpapayuko sa isang tulad mo. Anong nangyayari dito? Ano? Oh, di ba? Sabi ko sa'yo maganda. Isang obra maestra, di ba? At, alam mo ba kung sino ang nagdisenyo nito? Ang apo ko sa tuhod. Ang estilo ng dalawang gawang ito ay magkapareho, eksaktong-eksaktong estilo ng mga disenyo ni Xiacheng noong kolehiyo. Sa totoo lang, pareho dapat itong gawa niya. Yankee. Kumusta? Yankee. Kanina lang sabi ng nag-interview, ang chairman mismo, ang kumuha ng mga blueprint ng disenyo ko. Ang galing naman. Tingyu, sabi ko na nga ba swerte ko sa'yo? Tiyak na papasa ako sa interview. Miss Bay, saang prestihiyosong paaralan po kayo nagtapos para makagawa ng napakagandang gawang arkitektura? Pwede po ba kayong maging mentor ko? Hindi naman ganoon ka-prestihiyoso yung paaralan. Sa totoo lang, si Shu Cheng ay kaklase ko noon. Kung may mga tanong kayo sa arkitektura, tanungin niyo siya o tanungin niyo ako. Pareho lang yun. Siya. Paano siya makakapantay sa inyo, Miss Bay? Nakita ko yung resume niya. Sa totoo lang, wala siyang kwenta. Hoy, Shu Cheng. Nandito kaming lahat para sa interview. Alam kong hindi mo ako kayang tapatan. Galit ka. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Bakit mo idadamay ang mga inosente? Anong ginagawa mo? Paano mo naman nasaktan? Siya nagsabi sa akin na sa kanya ko ibuhos. Makinig ka, Shu Cheng. Nasa Bo Corporation tayo. Hindi ka pwedeng magwala dito. Pagdating ng interviewer, at inanunsyo na si Tingyu ang nakakuha ng trabaho, tingnan natin kung gaano kakangas. CJ, hintayin natin.
kung sino talaga ang mahihir. Mamaya, Narinig ko para sa core project na ito, isang tao lang ang kukunin nila. Personal na kinuha ni Chairman Bo. Ang architectural portfolio ni MS. By, ang pagpapanatili niya, ay parang sigurado na. Eksakto, ang babaeng iyon ay wala sa kanyang liga. Ang gawaing arkitektura ni MS, by, nakita ko ng masilip, ito'y disenyong talagang nakahihigit sa lahat. Senior. Kaya, lumabas na ba ang resulta ng interview? Sino ang nakakuha ng offer? Ginang, biting you. alam ko na, ang galing talaga ng disenyo ni MF Bai. Ang huling mananalo ay talagang ikaw. Sadyang ang disenyo ko ay akma sa panlasa ni Young Master Bo. Hindi lang sa Bo Corporation, sa labas, maraming malalaking kumpanya ang gusto ako. Nakikita mo ba yan, Shu Cheng? Gano'n man kakagsikap, hindi ka aabot sa kalingkingan ni Ting Yu. Lagi kong sinasabi, si Ting Yu ay talagang swerte. Lahat ng gawin niya, nagtatagumpay siya. Isang malas na tulad mo. Anong akala mo, makakapantay ka? Hindi pa ako tapos. May isa pang kandidato. MS Shu Cheng. Ano? Imposible yon, senior. Mali siguro kayo. Yung blueprint niya, paano naging eksaktong kapareho ng sa akin? Interviewer, tapos na po ako. 3 buwan na ang nakalipas, bago pa sumama ang relasyon namin ni Shen Yunki. Ipinakita ko sa kanya ang unang draft ng disenyo ko. Malamang ibinigay niya iyon kay Baiting Yu. Mukhang hindi ko na magagamit ang blueprint na ito. Desisyon po ito ni Young Master Bo. Matapos niyang suriin ang gawa ninyong dalawa. MS, by, MS, Shu. Sundan ninyo po ako sa opisina ng CEO. Makikipagkita kayo kay Young Master Bo. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na lang ang gawa ng manugang kong babae. Tapos na yan. Paano ko nakikita? Parehong gawa. Mas maganda ang gawa ng manugang ko. Mas superior ang disenyo niya. Oh, Lolo, huwag mo nang guluhin pa. Pagdating sa negosyo, magaling ka. Pero sa arkitektura, dapat mo na lang, hayaan na. Hoy, gago ka. Kakaiba. Pagdating sa katumpakan at profesionalismo, mas nangunguna ito. Malinaw na ito ay gawa pagkatapos ng masusing pag-iisip. Sinasabi mo bang, May, mas magaling pa sa asawa ng apo ko? Wala nang makakapantay sa kanya. Sino ka? Bakit mo ako pinipigilang? Patayin ang gago ng yon? Ayoko lang na magkamali ka. Kung ihahampas mo iyang pamalo, sisirain mo lang ang sarili mong buhay. Ang pagganti sa masama ng masama ay pinakakalokong paraan ng paghihiganti. Habang mas maliwanag ang iyong pamumuhay, lalo mong mapapasisi ang mga may galit sa iyo. Sa kanilang mga buhay. Jianchen University. Professor P, ang ganda ng resume mo at galing ka pa sa mayamang pamilya. Bakit ka pa pupunta sa aming Jianchen University Research Institute? Dito. Nakasalalay ang kahulugan ng buhay ko. Direktor Wang. Direktor Wang, sabi ni Shu Cheng, yung boyfriend niya, na aksidente sa karera sa kalye. Kailangan niyang pumunta sa ospital para alagaan siya, kaya hindi siya makakasali sa research team. Sa kalahating taon kong pagtuturo sa Jiang University, pinag-aralan ko lahat ng disenyo niya sa proyekto. Kumpirmado ko na pareho ng mga disenyong ito ay gawa niya talaga. Ang ibig mong sabihin, may nangopya sa disenyo ng manugang kong babae. Lin Feng. Papasukin mo rito ang lahat. Opo, sir. MS, by, MS, Shu. Sama po kayo sa akin sa opisina ng CEO. Gusto kayong makita ni Binatang Jibo. Mga binibini, sundan ninyo ako. Senior, sandali, bakit? Bakit kailangan nating makipagkita kay Binatang Jibo? Ganito kasi yun. Sabi po ni Binatang Jibo, humanga siya sa 2 gawa. Napahanga siya ng husto. Pero isa lang ang bakanteng posisyon. Mahirapan siyang magdesisyon. Kaya gusto niyang imbitahan kayong dalawa na mag-redesign ng isa pang pyesa sa harapan niya. Yun Chi, wala akong alam. Sa arkitektura, kung mahuli ako sa harapan ni Binatang Jibo.
Tiyak na ilalagay niya ako sa blacklist, sa buong industriya. At pagkatapos, kung malaman niya ang tungkol sa relasyon natin, tiyak na madadami ka rin. Ikaw ang nagpasa ng disenyo. Bahala ka kung paano mo gagawin. Pero hindi mo pwedeng hayaan si Shu Cheng na magningning sa harapan ni Binatang Jibo. Naririnig mo ba ako? Tara na. Hindi tayo pwedeng umalis. Cheng, ako, bigla akong naiihi. Sasama ka ba sa akin? Elementary ka ba? Cheng, may utang ako sa'yo ng paumanhin. Isang maayos at harapang paghingi ng tawad. Bakit hindi mo ito ginawa noon pa? Cheng, pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Patas naman kaming lahat na nakikipagkompetensya. Ano ba talaga ang pagkakamali mo? Cheng, talagang alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ninakaw ang mga plano ng disenyo mo. At ginawa kong parang akin. Para I submit sa Bow Group. Kung malaman ito ni Young Master Bow, ang karera ko sa industriyang ito, mawawakasan. Pakiusap, kailangan mo akong tulungan. Tutulungan mo ba ako? Pakiusap. Bakit kita tutulungan? Dieting you, bago ka magnakaw sa iba. Dapat mong isipin kung karapat-dapat ka ba. Kung hindi, kapag hindi tumugma ang iyong ugali sa iyong posisyon, tiyak na susunod ang kapahamakan. Cheng, pakiusap, alang-alang sa ating pagkakaibigan sa lahat ng mga taong ito. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Okay, ay pangako mo lang sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong makapasok sa Bow Group. At ako, ibabalik ko sa'yo si Yunchi. Hindi ba't siya ang pinakamamahal mo? Basura ka. Kung gusto mo, sayo na. Isa sa inyo tanga, yung isa naman bulok. Sakto para sa internal circulation. Para hindi kayo makalabas at makasakit ng iba. Ikaw ang may gusto nito. Huwag mo akong sisihin. Anong ginagawa mo? Cheng, nagkamali ako. Cheng, huwag mo itong gawin. Bibigyan kita ng pagkakataon na makapasok sa Bow Corporation. Huwag mo akong saktan. Hindi, huwag mo akong saktan. Shu Cheng, ang sama mo. Kahit na mas magaling si Miss Bai kaysa sayo, hindi mo pwedeng saktan siya para lang manatili sa Bow Corporation. Mali lang talaga yun. Ayos ka lang ba, Tingyo? Oo, Tingyo, kamusta ka? Naghihintay pa si Young Master Bow. Yangki. Kamay ko. Anong nangyari sa kamay mo? Hindi ako makakapag-drawing ng blueprint sa ngayon. Putang ina mo. Alam mo ba kung gaano katagal akong naghintay para sa pagkakataong ito na makapagtrabaho sa Bow Corporation? Sinira mo ang lahat. Sa harap ng lahat ng tao, binubuli mo ang isang babae. Anong klaseng lalaki ka? Array. Ayos ka lang ba, Yangki? Ayos ka lang ba? Sino ka? Boss, Siya, ang boyfriend ko. boss, Boyfriend. Hindi ba't sinabi ko sayo, na hintayin mo ako sa bahay? Paano ka basta-basta nakalabas? Paano kung mahanap ka ng pamilya Bo? sa totoo lang, ako. Boyfriend, huwag kang magbiro. Shu Cheng, ilang araw lang ang nakalipas. Kapit na kapit ka pa sa akin. At ngayon, pagkalipas lang ng ilang araw, nakahanap ka na ng gwapong lalaki. Nasasalo sa'yo, ha? Makinig ka sa akin. Teritoryo ito ng pamilya Bow. Sino ba sa tingin niya siya? Kapag dumating na si Young Master Bow, malalaman natin kung paano niya kayo pakikitunguhan. Wala kang alam sa kinakaharap mo. Hanggat nandito ako ngayon, walang makakapinsala sa kanya. Nagsasalita ka pa rin? Akala mo kung sino ka? Young Master Bow. Yunchi. Ang lalaking to, parang pamilyar. Parang nakita ko na siya saan man. Naalala ko na, siya ay propesor siya sa eskwelahan natin. Ayon sa balita, nabangkarote siya. Bangkarote. Isang propesor na bangkarote. Shu Cheng. Dapat kong sabihin, pababa ng pababa, ang taste mo sa lalaki. Yunchi. Tingnan mo siya, di ba may pagkakamukha siya sa'yo? Ha? Nakahanap ka ng kapalit ko. Kaya pala. Sobrang in love ka lang ba sa akin? Baka, yun ang dahilan kung bakit siya lumalapit sa akin. Sige, ito ang deal. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta't ikaw mismo ang pumunta kay Young Master Bow at humingi ng tawad. Sabihin mo sa kanyang, hindi mo lang kinain ang gawa niya, sinaktan mo pa ang kamay niya. Baka isipin kong, bigyan ka ng pagkakataong sumali sa Shen Group, hayaan kitang manatili sa tabi ko. Halatang mas mahina ang galing niya. Nainis siya sa kahihiyan, kaya sinadya niyang saktan ang sariling kamay niya. Siya ang dapat humingi ng tawad. Eksakto, kung alam niya ang ikabubuti niya, aamin siya sa pagkakamali niya. Kung marinig ito ni Young Master Bo, ang pagka-blacklist sa buong industriya ang pinakamaliit niyang problema. Ang Bo Group ay may hindi mabilang na paraan para siguraduhin hindi siya makapagstay sa Haicheng. Eksakto. Ang katulad niya ay hindi karapat-dapat na manatili sa Haicheng. Cheng, naniniwala ako sa'yo.
Shu Cheng, anong kailangan kung magaling ka? Nakatadhana kang mamuhay ng buong buhay mo, sa ilalim ng aking takong, isang talunan. Makinig ka, Shu Cheng. Bibilang ako hanggang 3 kung hindi mo aminin na ikaw ang mali. Agad-agad akong tatawag ng mga tao mula sa Bow Group para ayusin ito ng maayos. Sige, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo sinamantala. Huwag mong sisihin ako kung tatalikuran kita. Tara na. Tumigil ka dyan. Ano? Nagbago na ang isip mo? Shen Yunki, hindi mo ba talaga naisip? Nahangal ako ng walang backup plan, ano? Cheng, alam ko talagang mali ako. Hindi ko dapat ninakaw ang iyong mga design blueprint at ginawang parang akin para isumite sa Bow Group. Kung malaman ito ni Young Master Bow, ang aking karera sa industriyang ito ay tapos na. Pakiusap, nakikiusap ako, tulungan mo ako. Bakit kita tutulungan? Ikaw ang may kagagawan nito. Huwag mo akong sisihin. Sobra ka na. Anong ginagawa mo? Hindi sa kanya ang disenyo. Ninakaw niya yon sa ibang tao. Kaya ikaw pala ang nangopya. Akala ko pa naman ikaw ang eksperto. Palang pala iisa ka lang. Walang kwentang impostor, mas masahol pa sa akin. Kaya pala, mali pala ang pagkakaintindi natin kay Miss Shu. Ang galing-galing niya pala, pero ang tagal nating pinahiya siya. Yongki, hindi ko inakalang magre-record pala siya ng palihim ng video. Shen Yunki, ano sa tingin mo kung malaman ni Young Master Bo na ganoon, ang girlfriend mo, magtutuloy pa kaya siya sa pakikipagtulungan sa'yo? Bigyan mo ako ng telepono. Yongki, okay ka lang ba? Yongki. Hindi ka ba nasaktan? Professor P, maayos mo siyang ipinagtanggol. Shu Cheng, huwag kang magmayabang. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, negosyong oportunidad lang yan. Kaya kung iwan yan kung gusto ko, sa loob ng 3 buwan, ang negosyo ko, lalampas na sa Bow Group. Pagdating ng panahong yun, ako na ang pinakamayaman sa Haicheng. Gusto ko sa araw na yun, sa harap ko, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos ng 3 buwan, sa araw na iyon ang lottery draw. Mukhang, nananaginip pa rin siya tungkol kay Biting You, na magdadala sa kanya ng swerte. Kalimutan mo ang 3 buwan. Kahit na may 300 taon ka pa. Hindi mo pa rin magagawa yon. Sa ngayon, ang Bow Group, 10% posisyon. Isang bangkarote at pobreng propesor. Kailangan mo si Shu Cheng, isang babae, para suportahan ka. Kahit papaano, may kumpanya akong maaasahan. Ano ang meron ka? Ano ang lakas ng loob mong hominin ako? Sinasabi ko sa'yo, kaya kung mag-snap lang ng mga daliri at paalisin ka rito ngayon din. Ikaw ang dapat umalis. Ikaw. Tawagin ang lahat ng bodyguard. Sa lobby ng penthouse. Ikaw ay, masaya bang magpanggap na CEO? Akala mo talaga ikaw si Binata Bow? Kung ikaw nga si Binata Bow, hindi sana na bangkarote ang research institute mo. Tumigil ka. Huwag kang gagalaw. Huwag kang kikilos. Bitawan mo ako. Imposible. Paano ka magiging si Binata Bow? Shu Cheng, isang babaeng sawi tulad mo. Paano ka mapapansin ng pinakamayamang lalaki? Ayon sa aming CA, ikaw ay pinaghihinalaang nagdaya sa proseso ng interview. Lahat ng negosyo sa ilalim ng Bow Group at lahat ng partner nito ay hindi na muling makikipagtrabaho sa iyo. Hindi, na-frame ako. Gusto kong makita si Binata Bow. Dalhin niyo sila. Gusto kong makita si Binata Bow. Dalhin niyo sila. Gusto kong makita si Binata Bow. Bitawan ninyo ako. Tapos na ang palabas, mga kasama. Lahat kayo, umalis na. Umalis na tayo. Kaya pagkatapos ng lahat, nagnakaw pala sila ng disenyo ng iba. Anong klaseng mga tao sila? Nga, Umalis na tayo. Ginoong Bow. umalis na ba sila? Nakita ko lang, yung badge, ng lalaking yon. Nakasulat doon, assistant ni Young Master Bo. Para personal na puntahan ka, ni Old Master Bo para singilin. Mukhang malaki ang utang mo sa pamilya Bo. Kung malaman nila, patay ka na. Ngayong nandito ka. Sasagipin mo ako, di ba? Shu Cheng, sumobra ka na kagabi. Bakit ngayon tulala ka na naman? Magiging pinakamayaman siya sa mundo balang araw. Ang mga babae sa paligid niya ay magiging marami. Sa ngayon, investor mo lang siya sa pinakamabuting pagkakataon. Alam kong tinutulungan mo ako kanina. Natakot talaga. Si Shen Yunki sa tawag na iyon. Nga pala. Siguro, dahil kanina ko lang, ipinadala ang video ni Biting You sa opisina ng C. Pagkatapos mapanood ni Young Master Bo ang video, pinadala niya ang bodyguard niya. Na pala. Pupunta ako kay Young Master Bo mamaya. Hihingi ako ng pabor para sa'yo. Hihilingin kong bigyan ka pa ng ilang araw. Pero bagong intern ka lang, nakakapasa lang sa interview.
Anong kaya mong gawin para tulungan ako? Huwag mo nang isipin yon. Ang pinakamahalaga ngayon, umalis ka na agad sa Boo Group. Ganito ang plano, aalis muna ako. Ikaw ang bahala rito. Dumaan ka sa likod, bilisan mo. Yan ge, Shu. Kumusta? Hayaan mong muling magpakilala ako. Ako ang CEO ng Bo Group. Ako si Bo Jinxing. Cheng Cheng. Hindi ko sinasadaling itago ito sa'yo. Sa totoo lang, may isa pa akong pagkakakilanlan. Ako ang CEO ng Bo Group. Tuloy ka. Ayon sa mga chismis, matagal nang naninirahan sa ibang bansa ang binibining Bo. Guwapo at matangkad siya. Hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang tunay na mukha. Kung ako'y mapapansin niya. Si Shu Cheng, hindi na niya ako aabutan kahit kailan, sa buong buhay niya. Binibining Bo. Ako yung kakapanayam lang. Ako si Bai Tingyu. Sino ang nagpapasok sa'yo? Ang nangyari kanina ay isang malaking pagkakamali. Lahat yun ay dahil kay Shen Yangqi ng Shen Group. Siya, upang matiyak ang pakikipagtulungan sa Bo Group, ay pinilit ako na nakawin ang disenyo ng iba para sa panayam. Pinilit ka niya. Pero nakita kong ikaw, nang mangopya ka ng disenyo ng iba, ay walang anumang pagsisisi. Binibining Bo, hindi mo alam, si Shu Cheng ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang taong pinakamamahal niya ay si Shen Yangqi. Nag-away silang dalawa. At ako ang naipit sa gitna, nahirapan ako. Binibining Bo, kung papayag ka, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na makipagpaligsahan ng patas kay Shu Cheng. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Umalis ka. Ginoong Bo, Shu Cheng. Sinto-sintong umiibig siya kay Shen Yangqi. Kahit kunin mo siya sa Bo Group, ang puso niya ay nasa Shen Group pa rin. Sasamantalahin lang niya ang mga resources ng Bo Group at ibibigay sa Shen Group. Umalis ka. Ikaw. Ginoong Bo, hindi mo ba sila pinapaalis kanina pa? Paano siya napunta rito at nagkaganito? Ang anino niya, bakit parang pamilyar? Hindi ba sinabi ko sa iyong umalis? Ginoong Bo, ang special assistant mo ang nag-imbita sa akin dito. Kung wala namang balak, ang kumpanya mong kunin ako, diretsahin mo na lang sana. Bakit ka pa naglalaro? Hoy, sandali lang. O baka naman, si Bo at si Miss Bai na umalis ay may private deal na. Kaya hindi na ako kailangan. Kanina, tumakas si Baitinyo. Nagka-misunderstand siguro. Hindi pinapalampas ng Bo Group ang mga tamad. Kung magkalapit kayo ni Shen Yunqi ng Shen Group, ay magkalapit. Bakit ka nag-a-apply sa Bo Group ko? Talagang sinasabi sa'yo ni Baiting Yu ang lahat. Ano po, Young Master Bo? Nabanggit ba niya na ako at si Shen Yunqi ay laging nag-aaway? Tapos na talaga kami. Kung inanyayahan mo ako rito para lang magtanong ng mga walang kwentang tanong, sa palagay ko, hindi na kailangan na sumali ako sa Bo Group. Teka, Anong nangyari sa blackout? Huwag mo akong hawakan. Young Master Bo, magpakita ka ng pagpipigil. pagpipigil, kung alam mo kung sino ako, sasabihin mo pa rin ba yan? Shu Cheng. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ako? Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang itsura ng mukha ko? Young Master Bo, aminado ako, may sarili akong motibo para sumali sa Bo Group. Ngunit ako, hindi bababa sa antas ni Baiting Yu na mababa hanggang sa ipagbili ang sarili ko para sa isang trabaho. Ginawa mo ba ang sinabi ko? Paano mo hiningi kay President Bo? Ginawa ko naman lahat ng dapat kong gawin. Pero ayaw talaga niyang bigyan ako ng pagkakataon. Ipinilit niyang panatilihin yung putang iyon, si Shu Cheng. Huwag kang aalis. Kaya kanina, nagkamali ako ng akala kay Binata Bo.
Sa nakaraang buhay ko, si Shu Cheng ay isang malas lang. Si Tingyo ang ipinanganak na may swerte. Paano nagbago ng ganito kabigla ang lahat? Yang Qi. Kung hindi tayo makikipagtulungan sa Bow Group, paano naman yung milyon-milyong dolyar sa kumpanya mo? Itim na butas sa pananalapi, ano na ang gagawin natin? Mabubuwag ba ang Shen Group? Ulitin mo. Tama na. Hindi ba nandyan pa yung 5 milyon na panalo sa loto kahit hindi tayo makipagtulungan sa Bow Group? Kaya ko pa rin bumangon. Anong ginagawa mo dyan? Tara na. Shen Yunki. Sayang, hindi mo na kailanman makukuha yung panalong 5 milyon. Na-offend ko lang si Binatabo. Naku, wala na yung trabahong sigurado na sana. Wag mo akong makita, wag mo akong makita, wag mo akong makita, wag mo akong makita, wag mo akong makita. Binibining Shu. Abo. Bulag ako noon, hindi ko nakilala ang isang tunay na dalubhasa. Ha, nakalipas na yan. Bilang isang nakatatanda, paano ko naman magagalit sa inyong mga kabataan? Ang pagpapatigil sa lahi ng Azibo. Malaking bagay yon, di ba? Ang pagdadala ng tagapagmana ng angka ng Bow, ito ang pinakamagandang balita. Talagang apo ko yan, walang duda. Ang batang Jingxing, kapag may ginawa, mabilis at desidido talaga. Bakit parang ang saya-saya ni Abo nang marinig ang balita tungkol kay Binatang Bo na walang magiging anak? Binibini Shu. Makakapasok ka pa ba sa Bow Corporation? Ngayong nagdadalang tao ka na, kailangan ng ischedulin ang kasal. Uuwi ako mamayang gabi at kakausapin ang mga nangungunang wedding planner sa mundo. Magdaraos tayo ng kasal ng siglo para sa kanila. Malamang si Binatang Bo ay hindi napapayag dyan, di ba? Walang saysay ang sasabihin niya. Huwag kang mag-alala, ako ang sasalo sa'yo. Kung gusto mong magtrabaho, maaari kang magpatuloy sa Bow Corporation. Kung ayaw mong magtrabaho, umuwi ka at magpahinga ng maayos. Laganap ang sabi-sabi na mabait si Abo. Totoo nga. Siyempre gusto kong magtrabaho sa Bow Corporation. Pero, Abo, ako ay may isa pang hiling. Hindi na kailangang maging formal. Basta kaya ko. Talagang tutulungan kita. Tungkol ito sa kaibigan ko, si P. Jinxing. May malaking utang siya sa Bow Corporation, di ba? Sana, matulungan mo siya. Bigyan mo siya ng ilang araw pa. 3 buwan, wag nang higit pa. Talagang tutulungan ko siya na bayaran ang utang. Mukhang hindi pa rin sinasabi ni Jingxing sa batang ito ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao. Ginang, Shu, sa buong paggalang. Sa internship sa R&D department ng Bow Group, ang buwan ng sahod ay 30,000 dolyar lang ang pinakamataas. Pero si Pei Jingxing ay may utang na ilang milyon. Paano mo ito babayaran? Iyan ang sarili kong problema. Kahit na kailangan kong isugod ang buhay ko, tutulungan ko si Pei Jingxing na bayaran ang perang ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapalit ng ilang milyon, kapalit ng bilyon-bilyon, tangang-tanga lang ang magpapalampas niyan. Ginang, Shu, ang napakabuti ninyo. Jingxing. Sa panahon ngayon, ang mga babaeng tulad ni Cheng Cheng, na hindi materialistiko, taos puso at tunay, ay bihira na, lalo na siya ay nagdadalang tao na ng iyong. Nagdadalang tao ng ano? Mukhang hindi alam nitong tanggang batang ito, na siya ay magiging ama na. Mas mabuting si Cheng Cheng mismo ang magsabi sa kanya. Gayunpaman, dapat mong tratuhin ng maayos ang babaeng yon. Hindi ko inakala na handa siyang ialay ang kanyang buhay para bayaran ang aking mga utang. Kailan mo ba talaga balak na sabihin sa kanya kung sino ka talaga? Napakarami na niyang isinakripisyo para sa iyo. Napakalalim ng kanyang nararamdaman, pero ikaw ay patuloy na nagkukubli sa kanya. Nag-aalala pa rin ako na kung biglaan mong sasabihin ngayon, baka hindi niya matanggap. Professor P, pumasa ako sa interview ng Bow Group. Huwatay mo. Maghihintay ako para magdiwang kasama mo. Huatay. Iyon ay isa sa mga ari-arian ng aming Bow Group. Mag-aayos ako ng tao ngayon din, para i-reserve ang buong mall, para sa aking manugang na babae. Maupo po kayo, Lolo. Shu Cheng, Malapit lang ang bahay ko sa mall. Ilang milya lang. Bakit ang tagal mo? traffic. Tara na.
Tingnan mo. Gusto mo ba itong outfit? Hindi ba para sa'yo dapat ito? Bakit para sa akin tayo namimili? Pumunta ako sa interview sa Book Corporation at narinig ko ang usapan ng ilang empleyado. Sa loob ng isang linggo, magkakaroon ng pribadong party si Binatang Bo. Mga business partner lang ang inaanyayahan niya na talagang pinagkakatiwalaan niya at mula sa grupo na iyon, pipili siya ng partner para sa construction tender project. Kukuha ako ng invitation para sa'yo. Baka manalo ka rin sa bid. Pero, paano kung wala kang maayos na damit? Sa nakaraang buhay ko, si Shen Yunki ay nakilala si Binatang Bo sa party na iyon at nakakuha ng deal sa Book Corporation. Sa buhay na ito, si Binatang Bo, hindi na siya papayagang magpakita ulit. Kung pupunta si Professor P, baka makilala rin niya si Binatang Bo. Ang sapatos mo, paano ito eksaktong kapareho ng kay Binatang Bo? Ay naku, nagmamadali kasi akong umalis. Nakalimutan kong magpalit ng sapatos. Hindi mura ang brand na ito. Baka naman. Talaga? 150. Yung mga peke mula po siyan. Madami akong mga social engagements. Pero talagang wala akong pera nitong mga nakaraang araw. Para lang hindi ako mapahiya. Bibili na lang ako ng peke. Pumili ka ng gusto mo. Ngayon, lahat ng bibilhin mo. Ako ang bahala. Ang bait-bait ko. Kapag yumaman si Paging Sing balang araw, siguradong babayaran niya ako. Ang pinakamurang suit na meron kami dito ay 28,000. Kayong mga kuripot na nakapeke. Hindi kayo makakabili niyan. Huwag kayong magpahiya dito. Sino nagsabing hindi namin kayang bilhin? Kunin mo yung kulay gray. Pasubukan mo sa kanya. Susubukan pero hindi bibilhin. Marami na akong nakikitang mga palamunin na katulad nyo. Marami na akong nakikitang mga palamunin na katulad nyo. Hindi ko lang talaga maintindihan. Anong gagawin nyo? Nirecord ko ang sinabi mo. Ipapakita ko ito sa mall manager. Sabihin mo, sa tingin mo matitira ka pa sa trabaho mo? Ikaw. Anong ikaw? Bilisan mo at kunin mo. Kailan mo ni-record yon? Hindi. Nag-bluff lang ako. Sandali lang. Kukunin ko tong suit. Ay balot mo. Opo, sir. Ay papak ko na po agad para sa inyo. Hoy, teka. Nauna kami rito. Kahit nauna kayo, hindi ibig sabihin bibili kayo. At saka, itong suit na ito ay nagkakahalaga ng 180,000. Mga peke lang ang suot ninyo. Kaya nyo ba yan? 180,000 lang. Maraming pera si Yankee. Kahit isang suit. 100 suit. Kaya ni Yankee lahat yan. Shu Cheng, nagsisisi ka na ngayon na napunta ka sa isang walang kwentang lalaki? Hayan, pakinggan mo. Kung babalik ka sa dati mong ugali, lumuhad ka at dilaan ang sapatos ko. Baka sakaling kung maganda ang mood ko, papautangin pa kita ng panggastos. Alisin mo ang maruming kamay mo sa kanya. Ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw, yung walang kwenta. Ni isang suit, hindi mo kayang bilhin. Basta't nandito ako ngayon, ni isang damit sa tindahang ito, ay hindi mo mabibitbit palabas. Ang kapal ng mukha mo. Ang Watay ay subsidiary ng Bo Group. Akala mo talaga ikaw na ang Young Master Bo ngayon. Sa totoo lang, si Xiao Bozang ay hindi nga ako gusto. Paano pa niya magugustuhan ang isang puta tulad ni Shu Cheng? Sa loob ng 1 minuto, ay blacklist si Shen Yonki sa ilalim ng Boss Group, sa lahat ng shopping mall, sa mga payment permissions, at saka, ayoko nang makita siya sa mga property ng Bo. Shu Cheng, yung lalaking nakilala mo, bakit ang yabang-yabang? Ngayong araw, papaluin ko ang mga mukha nyo. Hanggang sa mamaga, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang may laban. Ay swipe mo ang card. Sige po, Ginoo. Master, napansin na ikaw ay inaapi. Gusto mo bang i-activate ang system? 3 health points lang. Ang kapalit ng swerte mo ngayong araw. Kung mababoy ang dangal ni Paging Sing ngayong araw, at siya ay mabigo, lahat ng pinuhunan ko noon ay masasayang. Hindi matagumpay ang pag-swipe ng card. Ang user na ito ay na-blacklist. Ginoo, ito. Hindi matagumpay ang pag-swipe ng card. Kulang ang balanse. Shen Yunki. Kaya sino talaga ang napalo ang mukha? Paano nangyari ito? Hindi naman siguro talaga siya. Imposible. Dapat mayroon pa rin. 200,000 para sa cash flow ng kumpanya. Nasaan ang pera? Saan napunta ang pera? Ikaw lang ang nakakaalam ng password. Tinatanong kita, nasaan ang pera? Malinaw na sinabi mong marami ka pang pera. Paano ko malalaman? 200,000 na lang ang natira. Ginastos ko lahat sa alahas.
Sa alahas? Tingnan mo yung itsura mo. Ang ganda-ganda ng suot. Mga walang pera pala kayo. Nagpapanggap lang. Umalis na tayo. Mas walang laman pa ang bulsa niya kaysa sa akin. Siya ang kulitin mo. Hindi ko kayang bayaran yan. Hindi rin niya kayang bayaran yan. Tara na. Ikaw. Abala ako sa pakikipagtalo sa kanila. Nakalimutan ko kayong dalawa. Nandito pa rin kayo. Walang hiya. Ano? Hintayin nyo bang paalisin ko kayo? Ipatawag mo ang manager niyo. Sino ka ba? Akala mo karapat dapat kang makipag-usap sa manager namin. Sino ang humahanap sa akin? Manager, itong mga dukhang to ay hindi kayang bumili ng aming mga suit at nagkakagulo pa sa loob ng tindahan. Sinisira ang aming negosyo. May tao pa lang talagang nagkakagulo sa mall ng Bose Group. Manager, huwag mo silang palalampasin. Tang-e, bulag ka ba? Alam mo ba kung sino siya? Gago, bulag ka ba? Alam mo ba kung sino siya? Ganito ba ang itinuro ko sa'yo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Ang sinumang pumasok sa ating tindahan ay pinakamamahal nating bisita at ganito ang trato mo sa ating mga bisita. Taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Kulang po ang pagsasanay ng aming tauhan. Nakagambala kami sa inyong kasiyahan. Aalisin ko siya kaagad sa trabaho. Hindi namin talaga papayagang manatili ang ganoong empleyado sa Bose Department Store na nagdudungis sa pangalan ng pamilyang Bo. Pumunta na lang tayo sa ibang tindahan. Bilang kabayaran sa inyong dalawa, lahat ng nasa tindahan ngayon ay maaaring niyong piliin. Higit pa rito sa ngalan ng mall. Nakahanda na para sa inyo ang gift card na nagkakahalaga ng 200,000 dolyar. Mangyaring tanggapin niyo ito. Pumili ka ng kahit anong gusto mo. Binigyan pa tayo ng gift card na 200,000 dolyar. Hindi ko akalain na ang 3 health points lang ay makakabili ng ganito karaming swerte. Dito po tayo. Nakakuha sila ng kabayaran. Kami? Kayo, wala kayong makukuha. Bakit sila mayroon at kami wala? Ang kanilang estado ay hindi mo kayang ikumpara. Si Xu Cheng ay isang ulila lang na walang magulang. At ang lalaking kasama niya ay isang propesor lang na bangkarote. Anong estado ba ang mayroon sila? Sa nakaraang buhay ko, si Ting Yu, ang siyang nagdala sa akin ng pinakamaraming swerte. Bakit sa bagong buhay na ito, lahat ng magandang kapalaran ay kinuha ng putang inang Xu Cheng? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang binatang Panginoon ng pamilyang Shen, isang magiging kasosyo ng Bo Group. Kahit si Young Master Bo ay kailangang magpakita ng respeto sa akin. At ikaw, kung alam mo ang ikabubuti mo, ibigay mo ang kabayaran. O kung hindi, isang tawag lang, at mapapasibak ka agad. Ano, kilala mo ang aming Young Master Bo? Seguridad. Mula ngayon, sila ay ipinagbabawal. Sa lahat ng shopping mall ng Bo Group, itapon ang dalawang ito, mga tangang ito, palabas. Tara na. Bitawan mo ako. Shen Yunki. Kung wala ang swerte na ibinigay ko sa iyo, ikaw ay tiyak na magiging ganap na pagkabigo sa buhay na ito. Ano ang problema? Naawa ka sa kanya? Naloko ako ng kanyang matamis na pananalita ng napakatagal noon. Kaya naman, nabulag ako ng pagkahumaling sa kanya ng matagal. At bukod pa, sa buhay na ito, ang pinakaayaw ko ay ang malinlang. Kung sino man ang maglakas loob na magsinungaling sa akin, hindi ko sila palalampasin. Paano kung may tao na hindi sinasadya nagtago ng isang bagay sa'yo? Professor P, huwag mong sabihin na ikaw rin ay nagtatago ng isang bagay sa akin. Xu Cheng, sa totoo lang, ako ay... Biro lang. Kumakalat na ang kwento mo sa internet. Ano pa ba ang hindi ko alam? Manager, i-package mo itong suit. CJ, sandali lang. Ang isusuot ko na lang ay yung peke. Tara, tingnan natin yung section ng mga babae. Ngayon, mas importante ang bumili para sa'yo. Tingnan mo ang lahat ng ito. Mga magagandang maliit na damit. Kapag namuhunan na ako kay Beijing Sing at naging bilyonaryo, pupuntahan ko kayong lahat para dalhin sa bahay. I-package mo lahat ng hinawakan niya. Nagbibiro lang siya. Nababaliw ka ba? Napakamahal ng brand na ito. 200,000 ay hindi sapat para sa isang sinturon. Miss, ngayon ay ika-50 anibersaryo ng aming brand. Lahat ng mga item na pinili mo ay kwalipikado para sa aming selebrasyon. 70% diskwento. Ang kabuuan ay 180,000. 8,888 lang. Hindi yan 30% diskwento. Parang binibigay mo na lang yan. 3 health points lang. Nakakakuha na ng ganitong swerte.
Hindi pa kailanman naging ganito kaliber ang sistema. Dapat sulitin ko ito. Kasama ba sa promotion na ito? Lahat ng damit sa store. Eldeneth. Meron akong ilang kaibigan na gusto rin sumali sa deal na ito. Pwede po ba tulungan ninyo akong ipa? Lahat ng damit dito sa store. Shucheng, kung may mga kaibigan kang gusto, pwedeng sila na lang ang pumunta rito mamaya para kunin. Anong kaibigan meron ako? Hindi ba't binigyan lang tayo ng manager ng 200,000 sa recharge cards? Pwede nating gamitin ang perang iyon para bilhin ang mga damit sa mababang presyo. Tapos ibebenta natin mamaya sa original price. Gawin mo ang sinasabi niya. CJ, and La Shoe. Ito po ang high-end custom piece ng designer namin para sa season na ito. Isa lang ito sa buong mundo. Hindi po talaga namin pwedeng i-discount. Kung hindi, malulugi kami. Gusto mo? Heto. I charge mo sa card ko. CJ, wala ka ng pera. Bakit gumagastos ka pa ng sarili mong pera? Tingnan ko nga kung magkano ang nagastos mo. Bakit ayaw mong ipakita sa akin? Siguro malaki ang nagastos mo. Bigay mo sa akin. Ikaw, Ako. kukunin ko muna ang mga damit na ito at ilalagay ko sa kotse. Kasalanan ko na napahiya ka. Hindi ako kasing swerte ni Shucheng. Bakit ka pa pumunta sa akin? Hanapin mo siya. Makinig ka sa akin. Alam kong nagkamali ako, nawala sa sarili ako kanina. Hayaan mo lang muna ang putang iyan, na magmalaki ng ilang araw pa. Kapag tumama na ang lottery ticket natin, papaluhurin ko siya sa harap mo. Papaluhurin ko ang babaeng yun, nang direkta sa harap mo, para humingi ng tawad. Talaga. Seryoso ako. Halika na. Siyempre, seryoso ako. Sa mall kanina, nakatingin ka sa mga mamahaling designer clothes, 'di ba? Nag-online na ako at bumili na ng damit para sa'yo. Sa mga susunod na araw, sa party ni Young Master Bo, ang baby ko, ang magiging bida. Ang mamahal ng damit na yun. Libo-libo ang halaga. Walang kwenta. Mahal, ang bait-bait mo sa akin. Kung hindi ko nakita online, na may nagbebenta nito ng mura bilang second hand, paano ko kayang bilhin para sa'yo, ang ganoong kamahal na damit? Shucheng, hinablat ko sa'yo ang napakagandang lalaking ito. Malamang, nagseselos ka ng todo ngayon. Gising ka pa hanggang ngayon? Isinampay ko lang online ang mga damit na binili natin kanina sa isang second-hand platform. May umorder agad-agad, pero mukhang pamilyar ang address na ito. Yuntae Hotel, room 1008. Kalimutan muna natin yan, ngayon. Pag-usapan natin ang mga seryosong bagay. Shucheng, tingnan mo ng mabuti ang mukha ko. Talaga? Wala talaga? Ang mukha mo. Hindi naman pangit. At? Dahil nakalimutan mo na ang lahat, paalalahanan kita. Hoy. Pag-usapan natin ito. Huwag kang makialam. Hindi lang basta tinulungan mo akong bayaran ang mga utang ko, pinatira mo pa ako sa bahay mo. Bukod doon, hindi ko alam kung ano pa ang maibibigay ko sa'yo, o kaya, nilapitan mo ako, may masamang intensyon. O baka naman, tulad ng sinabi ni Shen Yunki, may pagkakahawig ako sa kanya, kaya ginagamit mo lang ako bilang kapalit. Hindi ko siya pwedeng malaman. Ang habol ko ay ang kinabukasan niya. Mawawala lang ang lahat ng pinuhunan ko noon. Aminin ko, mukha ni Shen Yunki ay may pagkakahawig sa'yo. Pero,
Ang dating at hitsura ni Professor P ay hindi niya kayang pantayan. Sa totoo lang, kilalang kilala si Professor P sa akademya. Matagal na kitang hinahangaan. Seryoso. Xu Cheng, ang hina-hina mo. Xu Cheng, Young Master Bo. Si MS, Shu ay may malubhang anemia. Nag-o-overtime siya nitong mga nakaraang araw, kaya lumala ang mga sintomas niya. Young Master Bo. tahan na. Sige. Kumusta ang pakiramdam mo? May iba ka pang nararamdaman? Siguro dahil naubos na ang health points ko. Alam ko ang katawan ko. Minor issue lang ito. Hindi na kailangang mag-aksaya ng pera sa pagpapa-ospital. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gumalaw. Himatay ka. Hindi yan maliit na bagay. Makinig ka sa akin. Hayaan mong kumpletong eksaminahin ka ng doktor. Ang kalagayan ni MS, Shu, ay talagang seryoso na. Dapat na siyang ma-ospital at magamot kaagad. Ano pa ang gagamutin? Mahina lang talaga ang katawan niya. Lagi na lang siyang may sakit. Malalampasan din niya yan. Sayang lang ang pera. Kasalanan ko. Kanina, hindi ko dapat sinabi yon. Huwag kang matakot. Pangkaraniwang pagsusuri lang ito. Nandito lang ako sa tabi mo. Professor P. Salamat. Baka, naubos ko ng maaga ang swerte ko sa loto. Kaya ganito, kaya maaga rin dumating ang malubha kong sakit. Ganoon ba kasama ang resulta ng mga test? Patingin nga. Xu Cheng, sa lahat ng mga taon, sa lahat ng mga taong ito, paano mo inaalagaan ang sarili mo? Hindi ka pa ba nakakain ng maayos? Buti na lang, malnutrisyon lang ito. Akala ko mamamatay na naman ako. Ano ang sinabi mo? Wala. Ibig kong sabihin. Professor P. Napakagandang, kasama ka rito. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa pamamagitan ng matatamis mong salita. Simula bukas, hindi ka napapayagang magtrabaho sa Bo Corporation. Manatili ka sa bahay at magpagaling ka. Hindi, ang pagtatrabaho sa Bo Corporation ay palaging pangarap ko. Bukod pa rito, kung hindi ako magtatrabaho, paano kita susuportahan? Pasensya na. Ayos lang, kung maisipan mong gumawa ng kalokohan muli. Isipin mo ako, lahat ng pamilya ko ay wala na. Ngunit ako ay nabubuhay pa rin ng maayos sa mundong ito. Mahal ko ang buhay, kaya ano pa ang dapat kong i-complain? Kaya mula ngayon, ako na ang magiging pamilya mo. Bini-bini, dapat na tayong umalis. Hihintayin kita sa Bo Corporation. Ang pangako natin noon. Siguro, ako na lang ang nakakaalala nito ngayon. Kung ang mukha ni Shen Yunqi ay hindi kahawig sa kanya, sa nakaraang buhay ko, hindi ko hahayaang mabulag ako. Hindi ko bibitawan ang trabaho ko sa Bucorp. At gagaling ako. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang sinuman ang karapat-dapat para saktan ang sarili ko muli. CJ. Pangako ko, pero kailangan mong pangakuan din ako ng isang bagay. Kahit kailan, kahit saan, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, sabihin mo agad sa akin.
Ginoong Bo, si Shen Yunki mula sa pamilyang Shen ay nagpadala ng isang bracelet na jade. Sinabi niyang ito ay maaaring ipares sa mana ng pamilyang Bo para maging isang peres. Inaasahan niyang maaari mong kalimutan ang nakaraan at patawarin ang kanyang kamalian. Nais niyang dumalo sa iyong pribadong pagtitipon at makilahok sa pagbid. Ito si Shen Yunki. Siya ang nagpaputok ng air lantern sa auction. Ginastos ang buong kayamanan niya at binili ang basurang ito. Ha! Ang kalidad na ito, hindi maihahambing sa aming mana ng pamilyang Bo na jade bracelet. Ibalik mo ito sa kanya. Tapos, tungkol sa kanyang kahilingan na dumalo sa iyong pribadong pagtitipon, tatanggihan ko rin. Teka. Hayaan mo siyang pumunta. Ha? Gawin mo ang sinasabi ko. Lolo, plano kong, sa pribadong pagtitipong ito, magsabi ng totoo kay Shu Cheng kung sino ako at mag-propose sa kanya. Talaga. Mukhang, malapit na ako, isang hakbang na lang, para mahawakan ko na ang aking magiging apo. Mamaya, sumama ka sa akin pabalik sa lumang bahay. Ibibigay ko sa iyo ang Heirloom Imperial Jade Bracelet ng Pamilya Bo. Heto, ibigay mo ito sa aking minamahal na asawa ng apo ko. Dahil ito ay isang panliligaw. Siyempre, mas marami, mas masaya. Napaka-importante ng araw na ito. Bakit hindi mo suot ang custom gown na ibinigay ko sa'yo? Importanteng araw. Isang maliit na empleyado lang ako. Hindi bagay na magsuot ng ganyan ka-istrikto. Tungkol naman sa iyo. Kapag nakita mo mamaya si Yang Bo, dapat kang lumapit at makipag-usap sa kanya. Alam kong mayabang ka, pero malaking tulong siya sa iyong negosyo sa hinaharap. Kung maaasahan niya ang isang benefactor tulad ni Yang Bo, para mas mabilis magtagumpay sa kanyang startup, mas mabilis din mababawi ang aking maliit na investment. Ito ay isang jade bracelet. Hindi, masyadong mahalaga ito. Huwag. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Ang pangit talaga ng relos na ito. Hindi talaga ito bagay sa estilo mo. Huwag mong itapon. Ang relos na ito ay may... Kaya isuot mo ng maayos yung pulseras na binigay ko sa'yo. Tungkol sa dahilan kung bakit ko ibinigay ito sa'yo, malalaman mo rin agad. Pwede mo na bang ibalik sa akin ang relo ko ngayon? May nakita akong ilang pamilyar na mukha. Pupunta ako roon mamaya. Eldeneth, Mauna ka na. CJ. Narinig ko na, ang party ngayong gabi ay mismong pinangungunahan ng binatang si Young Master Bo. Ito ang unang pagkakataon na siya ilumantad sa publiko. Sa loob ng maraming taon, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito. Sisiguraduhin kong maalala ako ng binatang Bo. Nakaligtaan ko siya noong nakaraan. Ngunit ngayon, gagamitin ko ang aking ganda para mag-iwan ng malalim na impresyon. Kapag ako na ang naging ginang ng pamilyang Bo, tingnan natin kung paano pa siya makakapagmalaki. Sa tingin ko, dapat mong kalimutan na lang ang ideyang iyan. Kasama ng pamilyang Bo ang tatay ko sa trabaho. Sabi niya, ang mga Bo ay may napili ng magiging ginang ng pamilya. Yung imperial na jade pulseras, isang pamanang yaman ng pamilyang Bo, ay naibigay na sa kanya. Suot ni Miss Bay, ang isang jade pulseras din. Baka naman, iyan ang pamanang yaman ng pamilyang Bo. Kaya ang pulseris na ibinigay sa akin ni Yankee ay mukhang kamukha ng pamanang yaman ng pamilyang Bo. Talagang magagamit ko ito para sa aking pakinabang. Kaya pala, agad kong nakilala, ang damit na suot ni Miss Bay ay galing sa isang high-end na brand. Ang pamilyang Bo ay talagang mapagbigay sa kanilang magiging manugang. Ayaw ko sanang maging masyadong halata, pero sinong mag-aakala na mapapansin pa rin ako? Napaka-elegante at pino ni Miss Bay. Sa tingin ko, walang sinuman sa buong lugar na ito ang makakapantay sa'yo. Kaya pala ikaw ang napili ng binatang Bo. Sino ba ang binibini na iyon? Talagang kumikinang siya. Isang ulila lang siya na walang magulang. Inampon siya ng pamilyang Bo. Tingnan mo, suot din niya ng Imperial Jade Bracelet. Paano siya nagkaroon ng ganyan? Magkamukhang bracelet, siya kaya ang hinahanap. Imposible, malinaw naman na ang boyfriend niya ay yung kawawang propesor. Shu Cheng, wala kang panama sa akin sa lahat ng bagay. At ngayon, ginagaya mo na rin ako. Suot ko ang isang Imperial Jade Bracelet, kaya bumili ka ng mumurahing peke para lang ipamukha sa akin. Ah, peke pala.
ako gagaya sa'yo. Dieting you, masyado akong mabait sa'yo. Hanggang sa punto na nakalimutan mo na kung sino ka talaga. Puta, ang kapal ng mukha mong gawin yan sa akin. Siya si Kay Resbo, ang lakas ng loob mong basain siya ng inumin. Pababayarin ka ng pamilya Bo. Una kong plano ay ayusin si Shen Yun Ki. Dieting you, dahil ikaw mismo ang nagpakita ng mukha mo para sampalin. Huwag kang magreklamo kung maging bastos ako. Ang young mistress ng pamilya Bo, paano siya makakasuot ng mga gamit na... Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Paano naman magiging ganoon ang pamilya Bo? Shu Cheng, nagkakalat ka lang. Binili ko ang best idang ito sa butik. Pero, kamakailan lang, nagbenta ako ng kaparehong bestida. Sa isang second-hand platform, magkamukhang bestida. Sayang lang, nasira ang zipper. Kaya 800 piso lang ang nakuha ko. Isa ka lang mababang uri ng empleyado. Paano mo kayang ma-afford ang ganyang kamahal na damit at ibinibenta mo ng second-hand sa 800 dolyar? Wishful thinking lang yan. Ang eleganting-eleganting ni Miss Bay. Umikot ka at ipakita mo sa kanya. Kung ayos ang zipper, paninindigan ka namin. Palayasin nyo na tong putang to. Syempre pwede akong umikot, pero kung hindi totoo, ang sinasabi mo tungkol sa damit na to, gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa kin. Ano na masasabi mo ngayon? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Shu Cheng, huwag mong sabihing binabawi mo ang sinabi mo, at hindi ka maglakas loob na lumuhad, at humingi ng tawad. Mga girl, nahihiya masyado si Miss Shu natin. Tulungan niyo siya. Dieting you, naniniwala ka pa bang tunay na nagmamahal sa iyo si Shen Yun Ki? Kahit hindi niya ako mahalin, hindi ka rin niya mamahalin. Shu Cheng, hindi ako natalo sa'yo. Ah, Dalhin niyo ako magpalit ng damit, bilis. nasaan si Pi Jinxing? Hindi kaya nawala siya? Hello, Pi Jinxing. Kailangan mong pumunta rito. Malapit nang dumating si Ginoong Bo. Hindi natin pwedeng maunahan tayo ni Shen Yun Ki at hayaan siyang manalo sa bidding project. Hintayin mong makabalik ako. May sorpresa ako para sa'yo. Eldenet. Kumusta na? Ang mga regalo sa kasunduan na nagkakahalaga ng 1 bilyon at ang mga titulo sa 8 bilya ay lahat handa na. Ang mga bulaklak na ipinadala sa pamamagitan ng eroplano at ang singsing na brilyante na 10 karat para sa panliligaw ay na-deliver na rin sa pinto kapag nakapagpalit na ako ng damit. Ibubunyag ko ang tunay kong pagkatao at magpapakasal kay Cheng Cheng. Kaya mo to. Sino ang mag-aakala na ang matapang at hindi maabot na propesor noong nakaraang buhay ko, si Pi Jinxing, ay maghahanda rin ng sorpresa para sa akin? Pi, Shu Cheng, ang yabang-yabang mo kanina. Pinahiya mo ako. Bakit ngayon ay nagkukumahog ka na parang isda sa tuyong lupa? Shen Yun Ki, alam mo ba na teritoryo ito ng pamilya Bo? Kung gagawin mo ito, hindi ka palalampasin ni Ginoong Bo. Si Ginoong Bo? Ako ang kanyang pinakapaboritong partner sa negosyo. Kahit patayin kita rito, hindi siya magsasalita. Bukod pa riyan, hindi ba't ikaw lang ang netisod at nahulog? Ano ang kinalaman namin doon? Eksakto, binuli niya ang ikakasal sa pamilya Bo ng sobra noong una. Ngayon, oras na para matikman niya ang sarili niyang gamot. Pababain siya ng konti. Ang ikakasal sa pamilya Bo. Mga tanga ito. Dahil sa pulsera na ito, akala nila ako ang ikakasal sa pamilya Bo. Bakit hindi na lang sumabay? Hayaan silang magbigay ng magandang aral sa kanya. Panginoon, nadetect ng sistema na ikaw ay nasa krisis. Gumamit ng 8 puntos ng kalusugan para ipagpalit sa swerte para mabago ang sitwasyon. Kung sa tuwing haharap ako sa krisis, kailangan kong umasa sa sistema para malutas ito. Makukulong ako nito habang buhay. Yun Chi, bakit napakatahimik? Baka siya ay patay na. H, huwag mong sabihin yan. Ayos lang. Hindi naman natin siya itinulak kahit na may mangyari. Sarili niyang malas yon.
Gusto mo bang sumama sa kanya dyan? Shu Cheng. Ikaw, sinira mo ang pagluhod para sa kasal ni Ginoong Bo, papanagutin ka ng pamilya Bo. Eksakto, isang beses lang nagkakaroon ng pagluhod sa buhay ng isang babae at sinira mo lang, nalulungkot ako. Kasalanan ng babaeng ito ang lahat kung parusahan ko siya para kay Ginoong Bo. Tiyak na magpapasalamat siya sa atin. Shu Cheng, hindi mo ako kailanman matatalo. Pilit na idiniskonekta ng master ang system. Kailangan ibalik ang 10 health points. Puta, siguro nagsiselos ka. Nakakuha ng pagluhod si Miss Bai mula kay Ginoong Bo. Kaya sinadya mong sirain ang proposal. Tama ba? Paano nagkaroon ng babaeng kasing sama mong ito? Magsorry ka kay Miss Bai ngayon din. Wala naman akong ginawang mali. Magsorry ka. Ayoko. Ang kapal ng mukha mo. Mukhang, hindi ka pa nasisiyahan. Sa isang beses na paglubog sa tubig, siguro dapat nating itulak siya ulit. Cheng Cheng. Pasensya na. Huli na akong nakarating. Professor P, bakit ang tagal mo? Ang sorpresa mo, inantay ko ng matagal. Tara na. Huwag kang gagalaw. Sinira mo ang proposal ni Young Master Bo. Akala mo makakalayo ka lang? Sino ka ba talaga? Makinig ka sa akin. Business partner ko si Young Master Bo sa hapagkainan. Tinatawag pa niya akong kapatid. Ngayon, bilang kapatid niya, narito ako para turuan kayong dalawa ng isang leksyong hindi ninyo malilimutan. Assistant Lin, sa tingin ko, nagkakamali ka ng tao. Sila yon. Sila ang sum-iris sa proposal ceremony ni President Bo. Siya si President Bo, ang nag-iisang tagapagmana ng Bo Group. Si Bo Jingsing. So, ikaw pala ang crown prince ng pamilyang Bo. Ikaw pala ang tunay na apo ni Old Master Bo. Hindi ka naman pala talaga na bangkarote. Imposible. Siya, isang mahirap na professor lang siya. Yung balita tungkol sa pagkalugi ng pamilyang Pei, alam ng lahat sa lungsod. Paano siya biglang nagbago at naging crown prince? Dahil Bo ang apelyido ng kanyang ina. Siya ang nag-isang anak na babae ng Bo Group. 7 taon na ang nakalipas. Dahil pinatay siya ng gago ng Pei na yon. Para maghiganti, ang aming CEO mismo ang nagbagsak sa pamilyang Pei. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Bo, President Bo. Si Bo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Magtatrabaho ako para sa'yo ng parang aso. Maging aso mo. Tiyak na paglilingkuran ko ang Bo Group. Nang tapat. Pakiusap, kahabagan mo ako. Ngayong araw, bawat isa sa inyo na nangahas humipo sa asawa ko kahit isang hibla ng buhok lang. Hindi ko palalampasin. Sir, nagkamali po ako, sir. Alam ko talaga na nagkamali ako. Pakiusap, sabihin ninyo kay Mr. Bo. Alam kong nagkamali ako. Ngayon mo lang nalaman. Huli na, isinara na ni Henry Bo ang kumpanya mo. Ininsulto mo si Eurabo. Ngayon, magpigil ka na. Tapos na. Lahat, tapos na. Hindi. Hindi pa. Hindi pa tapos. Nandyan pa yung $5 milyong na lottery ticket. Ang drawing day, wala pang 10 araw. Kapag nakash na natin yung panalong ticket, makuha ang 5 milyon. Makakabangon tayo muli, magtatayo ng bagong kumpanya. Ano ang sabi ng doktor tungkol kay Cheng Cheng? Pagkatapos eksaminin ng doktor si Miss Xu, sabi niya kakaiba ang kanyang sakit. Walang malamang dahilan, pero mabilis ang paglala. Kung hindi mapipigilan, baka ito'y sabihin mo, maging leukemia. Oh, tama. Ito ang nakita ng tagalinis habang naglilinis ng pool. Para kay Miss Xu siguro ito. CJ, Elenan. Ganun pala. Siya. Para makuha ang pera para sa utang ko, ang kalusugan niya ang ipinambayad niya. Kaya pala laging mahina ang pangangatawan niya. Laging mahina. P. Jingsing. Gago ka talaga. Cheng Cheng, yung relos mo. Sinira ko na para sa'yo.
Patawarin mo ako sa muling pagtatago nito sa'yo. Sa paggawa ng desisyon para sa'yo. Pero hindi ko lang talaga kayang manood ng walang ginagawa habang patuloy kang sinasaktan ng sarili mo. Ngayong nandito na ako, hindi mo na kailangan ng anumang lucky system. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Ginoong Bo, nasamsam na ang kumpanya ni Shen Yunqi. Nasamsam na ang desisyon sa susunod na pagbili ay kailangan ng iyong panghuling pag-aproba. Maghintay ka lang. Lahat ng nambuli sa'yo, wala akong palalampasin. Hello. Ginoong Zhao. Alam ko, may utang sa iyo si Shen Yunqi. Alam ko rin kung nasaan siya. Sa loob ng 7 araw. Sa Lucky Lottery Hall. Sa Prize Drawing Hall. Tiyak na nandoon siya. Shen Yunqi. Sa nakaraang buhay natin, binayaran ko ang mga utang mo. Para mabuhay ka ng walang inaalala at makapaglandi ng malaya. Ngayong pagkakataon, ikaw naman ang makakaalam kung ano ang pakiramdam ng pagiging hinahabol at pagtatago. Ginoong Xiaobo, ayon sa inyong utos, ang lahat ng ari-arian ng Shen Group ay nailipat na kay Binibini Shu. Sa tingin mo ba, magugustuhan niya itong pamamaalam? Sino bang nagbibigay ng kumpanya para lang mapasaya ang isang babae? At napakaliit pa nito. At napakaliit pa nito. Ang Shen Group? Hindi ko yan narinig. Kung ako ang tatanungin. Kung talagang gusto mo na mabawi ang napakagandang manugang kong babae, mag-propose ka na lang sa kanya. Kung hindi yan gumana, ibigay mo na lang ang buong Bow Group natin. Hindi rin masama ang ideyang yan. Lolo, huwag na po kayong magbigay ng masasamang ideya. Lolo, tama ka. Magugustuhan talaga yan ni Chen. Ito. Hindi. Naku, ang matanda at ang bata. Nawalan na ng bait pareho. Patawarin mo ako. Sa pagtatago nito sa'yo. Noong una, nang tulungan mo akong bayaran ang mga utang ko ng walang kapalit. At hanapan ako ng matitirhan. Nagduda talaga ako. Pero nang maglaon, sigurado na ako na hindi ka isang babaeng mapagplano. Pero, sinabi mong ayaw mong niloloko. Kaya hindi ko alam kung paano. Ito sasabihin sa'yo. Chen, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para makabawi sa'yo? Yun na yon. CJ, ganito na lang ang sasabihin ko mamaya. Chen. P. Jinxing. Tapos na ang kontrata natin. Makinig ka muna, hayaan mong magpaliwanag ako. Binata ng pamilyang Pei. Propesor na bangkarote. Pero pagkatapos, nagbago siya. At naging Bo Group, ang makapangyarihang korona prinsipe. Dapat na una kong naisip yon. Kasalanan ko to dahil sa katangahan ko. Tuwing may napapansin akong kakaiba, naghahanap ako ng dahilan para sa'yo. Huwag mo akong hawakan. P. Jinxing. Ay naku. Ngayon, dapat tawagin kitang binatabo. Hindi ba't natatakot ka lang na malaman ko ang tunay mong pagkatao? Natatakot ka na naghahangad ako sa pera ng pamilya, Bo? Mula ngayon, ang kontrata sa Angel Investment ay itinuturing na tapos na. Ang relasyon natin ay... Chen. Ang pera ko. Lahat ng pera ko ay nawala na.
Jinxing. Paano na ang pangakong magsisimula tayo mula sa wala? Paano siya naging korona prinsipe ng pamilya Bo? Kung may nakilala kang lalaking ganoon ka-devoted, pakasalan mo na. 1 linggo na siyang diretsyo ang pagpunta rito. At mamahalin pa ang mga regalo. Sayang, pauwiin na raw ngayon yung babae. Kaninang umaga nang umalis siya, hindi siya mapigilan ng mga doktor. Ano nung pinagsasabi mo? Yung babae na nandito sa kwarto. Kanina pang umaga, may pinag-uusapan siyang palabunutan ng loto. Nagmamadali siya ng husto, kaya nag-check out na siya. Sabi ng doktor, ang kanyang kondisyon. Hindi pa siya ganap na gumagaling. Shu Cheng, anong ginagawa mo rito? Ngayon ang palabunutan ng loto ko. Nandito ako para kunin ang premyo ko, syempre. Bumili ka rin ng loto? Narinig ko, nahuli siya ng isang reporter na nag-aaway ng malaki kay Young Master Bo sa ospital. Malamang iniwan siya. Sinusubukan yatang yumaman sa isang iglap sa pamamagitan ng loto. Shu Cheng, sinabi ko sa'yo, wala kang ganyang swerte. At akala mo makapag-asawa ka ng mayaman? Naglalaro lang sa'yo si Young Master Bo. Nagsawa na sa paglalaro at itinapon ka na sa tabi. Hindi mo naman seryosong tinanggap yun, di ba? Ha? Shen Yunki. Sa halip na ako ang alalahanin mo, ikaw ang dapat mong alalahanin. Magbayad ka. Huminahon ka. Hoy, Shu Cheng. Nakatira tayo sa isang lipunang pinamamahalaan ng batas. Ikaw ang nagdala ng lahat ng taong ito rito. Hindi ka ba natatakot na tatawagan namin ang pulis? Sige lang, natatakot ako na hindi mo gagawin. Ang lalaking siya na yun ay may utang sa akin na 3 milyong dolyar. Sana lang may makarinig sa kaso ko. 3 milyon. Sa nakaraang buhay ko, sinira ko ang kalusugan ko para bayaran ang mga utang niya. Ngayong wala na ako sa buhay na ito. Natural na sa kanya na pupunta ang mga nagpautang. Hindi ba't napagkasundoan natin na magbabayad ka ngayong araw? Tingnan mo, ano ba ang minamadali? Shen, sino sa palagay mo ang niloloko mo? Kakarating lang namin sa kumpanya mo. Bangkarote at sinamsam na ang Shenport. Wala ka ng perang pambayad sa utang mo. Tingnan mo nga, nakabangga ka ng tao habang nagkakarera sa kalsada. Ang cash flow ng kumpanya mo. Ang pagpapalipad ng Sky Lantern sa auction. Ang perang hiniram mo sa akin. Nandito lang ang lahat. Ikaw mismo ang nagsabi, kung hindi ka makabayad, ang mga organo mo ang kapalit. Kaya sabihin mo sa akin, atay mo ba ang uunahin kong kunin? O ang bato mo? Jao, Kuya Jao, huminahon ka. Ngayong araw ang lottery draw. 5 milyong dolyar ang jackpot. Ang ticket na ito, pinapatingin ko sa iba, siguradong panalo ito. Kapag lumabas na ang resulta, babayaran kita, kapital pati interes, talaga. Ang pagpanalo sa loto ay usapin lang ng probabilidad. Paano niya masisiguro na ang tiket niya ay talagang mananalo? Tumahimik ka, walang modo kang babae. Kung hindi dahil sa'yo, sa malas mong iyan, ang pagkapanalo ng 5 milyon, ay madali na lang sana. Kung wala ka, matagal ko nang napanalunan yung 5 milyon na yun. Ang panalo ng 5 milyon, ay madali lang sana. Magkakagulo ka sa akin. Kung mamaya, hindi manalo ang loto ticket mo, malalaman mo ang gagawin ko sa'yo. Shen Yunki, palagi mo akong tinatawag na malas. Pero paano kung ang mananalo ng 5 milyon ay ako? Shu Cheng. Hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Namatay na ako noon. Sa nakaraang buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ganoon kahabag-habag ang buhay ko. Buti na lang, nandyan si Ting Yu. Siya ang bumili ng lotto ticket para sa akin. Nakuha niya para sa akin ang 5 milyon. Pero bago ko pa man, magamit ang perang yun para bumangon. Pinatay mo ako, kaya sa buhay na ito, pinabili ko sa kanya ng eksaktong parehong ticket. Kapag ako na ang milyonaryo sa rurok ng tagumpay ko. At ikaw, magiging gamit na at itinapong segunda mano lang ng pamilya Bo. Gugulin mo ang buong buhay mo sa putik at Titan gala sa akin. Kumpiyansa ka ng kumpiyansa. Bakit hindi? Taya tayo. Taya tayo. Gawin nating malaki. Kapag inanunsyo na ang resulta, kung ako ang manalo ng 5 milyon. Ikaw, Shu Cheng, ililipat mo sa akin ang lahat ng ari-arian mo, kasama yung apartment na binigay sa'yo ng mga magulang mo. Lahat yon. At ikaw mismo, ay isusuko mo rin sa akin. Pero kung matatalo ka, gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Maghubad at maglibot sa lungsod ng 3 beses. Sa bawat taong makikilala mo, sasabihin mo, pasensya na, Shu Cheng. Hindi naman ako matatalo eh. Tara.
Inaanunsyo na ngayon ang unang 8 nanalong numero. 03, 06, 7, 88. Nakuha ko, ako yon, eksaktong pareho. Kahit hindi pa na-anunsyo ang natitira. Nasala na natin, ang mga hindi nanalo. Shu Cheng, aminin mo na ang pagkatalo. Shen Yunki. Pareho pa ring may tsansa. Hindi naman kailangang magmadali. Sige nga. Parehong-pareho ang 2 tiket maliban sa huling numero. Hindi ka panipaniwala, magkamukha sila. Kaya ang premyong malaki ay nasa pagitan nilang dalawa. Pusta ko, ang ginoong ito ang mananalo. Batay sa aking maraming taon, ng pag-aaral sa pattern ng mga nanalong numero, ang huling numero ay siguradong siyam. Sa tingin ko ang sinabi ng babaeng ito, ang 6 ay malamang din. Lumabas yon noong huli. Ang huling numero ay siguradong hindi 6 ngayon. Sumusubaybay din ako sa ginoong ito. May tiwala ako sa'yo. Sumusubaybay din ako sa'yo. Ha, magaling ang mata. Nakikita mo ba yan, Shu Cheng? Lahat ay nasa panig ko. Parang akin na ang grand prize. 1 bilyon ang taya ng Bo Corporation. Kay Sha Cheng. Hindi ba't sinabi mo, iniwan siya ni President Bo? Yun ang isinulat ng mga tabloid. Hindi pa nabibigo ang mga investment ng Bo Corporation. Sinusuportahan nila si Sha Cheng. Siguro dapat ay. Nandito ako para sa'yo. Huwag kang matakot. MBO. Pwede ka pang magbago ng isip. Kapag na-announce na ang resulta, ang $1 bilyon mo, ay masasayang lang. Kapag ako ay nagdesisyon, hindi ako nagsisisi. Ia-announce na ang huling 8 digit ng winning number. 45, 28. 72. 5. Siyam. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Alam kong swerte ka mula nang ipinanganak, talagang mananalo. Professor P, nawalan ka ng 1 bilyon dahil sa akin. Sisihin mo ba ako? Kalimutan mo na ang 1 bilyon. Basta't mapapatawad mo ako. Kahit na mawalan ako ng pera. Wala akong pagsisisi. Hindi kita hahayaang matalo. Shu Cheng, tingnan mo ang mga tao sa likod mo. Sila, nadadamay silang lahat sa malas mo. Sabi ko sa'yo, malas ka talaga mula nang ipinanganak. Sapat ng masama na ang kapalaran mo, pero kailangan mo pang idamay ang lahat ng nasa paligid mo. Mga walang kwentang lalaki lang. Ang nagbibintang ng kanilang mga kabiguan sa mga babae. At ikaw, ay isang ganap na sayang. Nakakahanga si Bozong. Hindi ako makakapantay. Pero ang babaeng ito, nakipagpustahan siya sa akin, sa lottery draw. Kung manalo ako, lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang kanyang sarili, ay mapapasa ilalim ng aking kapangyarihan. Shu Cheng, panahon na para tuparin mo ang iyong pangako. Ikaw ngayon, baka masyadong maaga ang pagdiriwang mo. Inaanunsyo na, ang mga nanalong numero para sa 5... Teka, 2,000 lang ba ang napanalunan ko? Sabi mo siguradong mananalo ako ng jackpot. Nasaan ang pera? Hindi ba't swerteng-swerte ka raw? Bakit yung lottery ang binili mo para sa akin? Wala man lang napanalunan? Bakit? Huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi ako mananalo, hindi ka rin mananalo. Ang mga nanalong numero para sa $5 milyong na jackpot ay 0306, 7988, 4528, 9256. 6. Imposible. Paano nangyari to? Hindi ba't malas siya? Ang mananalo. Dapat si Tingyo. Bakit? 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 Akala mo ba? Ikaw lang ang nabuhay muli? Ibig mong sabihin, ikaw rin ay. Sa nakaraang buhay ko, ako dapat. Ang mananalo sa loterya, ninakaw ni Baitingyo ang tiket ko. Habang ako'y walang malay. Akala mo ba yung malubha kong sakit? Sa nakaraang buhay ay kasalanan ko. Bawat sentimong ibinayad sa mga nagpautang sa'yo, bawat sandaling umahon ang kumpanya mo, ang kalusugan ko ang pambayad ko sa lahat ng yon. Sa huling hininga ko, binili ko para sa'yo yung 5 milyong jackpot. Pero ikaw mismo ang nagpatiwakal sa akin. Ngayon, oras na para magbayad ka. Yun, Chi. Natatakot ako. Huwag mo akong hawakan. Biting you. Ikaw ang tunay na malas. Ang buhay ko. Sinira mo ang buhay ko.
Cheng, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Alam ko talagang nagkamali ako. Isang huling pagkakataon, isang pagkakataon lang. CJ. Ako mismo ang tutulong sa'yo para magbayad sa mga kasalanan mo. Ipapahatid kita. Hindi ako kasama niya. Noon, kung hindi ko nakita na siya, may-ari ng isang maliit na kumpanya, may konting pera, hindi ko siya papansinin. Maawa ka, pakawalan mo ako. Puta, kung hindi dahil sa'yo, magiging ganito ba ako ngayon? Tara na. Aray, Hala, itong milyon-milyong sadyang ginawang suit. Bigla mo lang, ipinupo sa isang bato. Hindi mo ba naiisip na masyadong sayang iyon? Binatang Asibo. Sa ngayon, dapat ba kitang tawaging binatang Asibo? Oh, Professor P. basta't mapapatawad mo ako. Kahit ano ang itawag mo sa akin. Cheng, alam kong nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Kung gayon, depende iyan sa iyong katapatan. Pagkatapos ng lahat, ako ngayon ay isang milyonaryo. Ang kaunting barya ay hindi sapat para humanga ako. Paano kung ganito? Ililipat ko sa iyo ang lahat ng shares ng pamilyang Bo na nakapangalan sa akin. At lahat ng real estate na nakapangalan sa akin. Condo, stocks, at 3 pribadong isla sa ibang bansa. Mapapatawad mo na ba ako ngayon? Mayroon akong isang huling hiling. Gusto kong tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Isang miyembro ng pamilyang Bo. Isang lalaki. Siya ang aking pagkahumaling noong kabataan ko. Kung hindi dahil kay Shen Yunki, na may kaunting pagkakahawig sa kanya. Paano ako? Nalinlang ni Shen Yunki ng napakatagal? Kailangan kong hanapin ang gago na iyon. Ako rin ay napaka-curious. Kung sino ang gago na yon. Naaalala ko lang, ang lugar kung saan kami unang nagkita ay sa Villano 3 sa King Shui Bai. King Shui Bai, Villano 3. Iyon ang bahay ng pamilyang Pei. Isang lugar na minsan kong tinitirhan. Shu Cheng. Bakit hindi mo masusing? Tingnan ang aking mukha. Ikaw pala. Ikaw ang tao noon. Akala ko, dahil kay Shen Yunki, nakalimutan mo na ang lahat tungkol sa akin. Dati, pumunta talaga ako sa boss para hanapin ka. Hindi pa nga ako nakakapagtapos noon. Ang boss ang tumanggi sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Dapat noon ko pa sana nakita ka. Bo Jinxing, tinatanggap mo ba si Shu Cheng bilang iyong asawa upang ariin at pangalagaan sa hirap man o ginhawa, sa yaman man o karalitaan, sa sakit man o sa mas mabuting kalusugan? Palagi ko siyang mamahalin. Palagi kong pahahalagahan. At palagi akong magiging tapat sa kanya hanggat tayo'y nabubuhay. At Shu Cheng, Tinatanggap ko. Sa wakas, ikinasal na rin tayo. Ang susunod ay mag-book ng postpartum care center, yung pinakamahal, ang pinakamaganda lang. Lolo, hindi ba't masyadong mabilis ito? Ano ba ang alam mo? Ito ang tinatawag na buntis bago ikasal. Professor P. Sa buong buhay ko, patnubayan mo ako. Shu Cheng. Nagkamali ako, Shu Cheng. Shu Cheng, nagkamali ako. Shu Cheng, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Shen Yunki. Nagkamali ako.